Just steal my fiancé, seduce him, make him love you and then break his heart? Halos umigtad si Rosette Valentino sa sinabi ni Juliet Mortez sa kanya. Para sa pera at sa kumpanya, pinasya niyang magpanggap bilang secretary ng fiancé nito. Ito lang naman ang sikat na bilyonaryong si Elliot John Malyari. Misyon niyang nakawin ang puso nito at saktan sa huli, ayon sa kasunduan nila ni Juliet. Gusto kasi nitong maghiganti sa pamamagitan niya at makasamang lalaking gusto nito. Ngunit habang unti-unting nalalapit siya kay Elliot, napagtanto niyang nahulog na siya rito, hanggang pareho silang nagkagusto sa isa't isa at nakalimutan niyang nagpapanggap lamang siya. Hanggang dumating ang araw na natuklasan nito ang totoo tungkol sa kanya. Matindi ang galit ito sa kanya at napagdesisyonan nito na alisin siya sa buhay nito. Makakahanap ba ng paraan si Rosette upang ipakita ang kanyang tunay na pagmamahal o tuluyan na bang mawawala ang kanilang pagkakataon sa pag-ibig? Part 1, Prologue. Napahilamos na mukha na wala sa oras si Rosette. Nagkamali siya. Nagkamali siyang itaya ang kalahating milyon sa pustahan. Pinusta niya yon sa kaibigang si Priscilla. Nakipagkarerahan kasi ito ng kabayo sa matagal na nitong rival. Sa sobrang mahal niya sa kaibigan, napatanga siya. Pinusta ang pera na para sana sa investment ng nalulugi nilang company. Natalo si Priscilla. Natunaw lahat ng pera niya. Bobo ka talaga, Rose. Sinasampal niya ang sarili, parang naupos na kandilang umupo sa bench. Lumapit si Priscilla sa kanya na may malungkot na mukha. Tinapunan niya to na matalim na tingin. Dinismaya mo ko. Now I have also lost my money. What shall I do? I'm sorry. Ito lang tayong nasabi ng kaibigan niya. Pagkatapos noon, dumalo siya sa concert ng paborito niyang K-pop group para malimutan ng konti ang problema niya, subalit di niya na-enjoy yon. Ano na lang ang sasabihin niya sa ama niya? Nasa labasan na siya nang bigla siyang may nabanggang babae. Kailangan niyang iangat ang kanyang ulo para makita ang mukha nito. May mahaba at maalon na kulay dark brown tong buhok. Nagniningning sa maliit ng liwanag sa kanyang kulay chestnut na mga mata. Makintab ang makinis itong pisngi. Matangos ang ilong, sumakto sa maliit itong mukha. Mapupula ang maliit na labi. Maputi at malaporsinan ang balat na tila isang Amerikana. Payat at balingkinitan ang katawan nito na may suot na minimalist pero classy na outfit. Di niya napansin nakatingala siya rito habang nakawang ang bibig. Ngumiti lang ang babae. Natagpuan niya ang sarili sa isang milk tea shop kasama ang babae. Niyaya siya nitong magmerienda tapos ang nakakapagod na concert. Huwag na raw siya mag-alala kasi ito na magbabayad. Rosette Valentino, yours? Pakilala niya matapos kunin ng milk tea. Umupo sila sa gilid ng cafe. Matamis na umiti ang babae. Juliet Mortez, nice meeting you. Tugon ito sa kaswal pero friendly na tono, tsaka inabot pa ang kamay. Nagdaupang palad sila. Nice meeting you too. Ano yang may ngiti sa labi? Napapansin kita sa concert kanina. You look gloomy. Narealize ko di lang pala ako nag-iisang depressed ngayon. Sabi nito sabay sip-sip pa ng matcha milk tea nito. Inangat niya ang isang kilay. Di niya napansin inaobserbahan siya nito kaya pala inaaya siyang mag-milk tea. Nanlaki ang mga mata niya at saka gumaan ang loob niya. Kahit ngayon lang ito nakilala para tong matagal nang nawawalang kaibigan niya kasi komportable siya na ibahagi ang problema niya. I lost $500,000 money na para sana sa investment ng nalulugi naming kumpanya. Siwalat niya nasa boses ang lungkot. Nangilid na rin ang luha sa kanyang mga mata. We're in the same boat. Malungkot din itong lahat. Pinatong nito ang hawak na milk tea sa lamesa. Naintriga siya. Tinaas niya ang isang kilay. Bakit? Ano nangyari sa'yo? In-arrange marriage ako ng parents ko sa lalaking hindi ko gusto. Ang masaklap pa, childhood friend ko siya. Actually, 3 kami magkakaibigan. At yung gusto ko ay isa naming kaibigan. I feel doomed, you know? May nahong paglalahad nito, pero halatang puno ng tensyon dahil mahigpit itong kiniyom ang mga palad. Naitutop niya ang bibig. Nalungkot din siya sa nangyari dito. Matagal bago siya tumugon. Ano nang gagawin natin ngayon, Juliet? Sinubsob niya ang mukha sa mesa habang nanlulumo sa katangahang ginawa niya. I came up with a deal, sabi ni Juliet, puno ng enthusiasm. Nakangiti ng titigan na kahit nasa mesa pa ang ulo niya. Pinalibutan ng liwanag ang mukha nito. Napukaw ang kuryosidad niya at bumangon.
So, Rosette, are you ready for the opportunity of a lifetime? Yumukod to palapit sa kanya na may ningning sa mga mata. She raised an eyebrow. Opportunity or a major setup? Because it feels a bit shady, if I'm being honest. Let's just say it's a little of both. Don't worry, I will pay you double. She sipped her milk tea, unfazed. What do you earn for a living? Baka inis-scam mo lang ako. Ano bang gagawin ko? Hey, come on. What do you think of me? I'm a supermodel, you know. I'm hiding my identity right now. Sinuri niya ang kasuotan nito pero di naman to balot na balot. Normal lang ang suot nito. Pero pera na yon, bakit siya magdududa? Marami talaga siguro tong pera. Di gaya niya na isa siyang CEO na walang pera. Just steal my fiancé. Seduce him. Make him love you and then break his heart. Halos umigdad siya sa kinaupuan niya. Yun ang bagay na, well, hindi siya marunong. She never had a boyfriend kung hindi siya narito ng ama niya sa anak ng kaibigan nito. She has a fiancé as of now, but it was a loveless relationship. They're just doing it like business partners. Bumuga siya ng hangin. Uminit yata ang loob ng cafe kahit malakas ang aircon. Walang masyadong tao ngayon dahil mag-uumaga na. Mabuti nakakita sila ng 24 hours open na cafe. Hey, Miss Juliet, paiibigin ko siya tapos sasaktan ko? I'm not that cruel type. Tsaka, may fiancé na rin ako. Nababalisa niyang tanggi. Kunyari niyang pinunasan ng batok. Ibinaba ni Juliet ang milk tea. You want money, right? Think about it. You help me, and I'll help you. A little seduction isn't too much to ask for the kind of cash I'm offering. Ngumitito sa kanya. Tinitigan siya ng malalim. Matyagang hinintay ang sagot niya. Okay lang sa'yo na iseduce ang fiancé mo? I told you already I don't like him. Sinira niyang buhay ko at nawalan ako ng pag-asang maging akin ang lalaking gusto ko. I want to destroy him, so do it. What's the name of your fiancé? Elliot John Molyari. Nagpanting sa tenga niya na marinig ang pangalan ng sikat na personalidad na yon. The cold, ruthless, and arrogant billionaire CEO, according to the rumor, a woman hater. Nanginig niyang itinuro nito ang hintuturo dito. Ikaw, magpapakasal sa mokong na to? Oh, poor me. How can I seduce him? Tila ba matutunaw siya sa kinaupuan niya. Sinulyapan niya ang milk tea. Natutunaw na ang ice at kumalat ng tubig sa mesa na nanggaling sa plastic cup. Nakalimutan niyang inumin yon. I know you can do it. Ano, deal? Sabi nito na may tonong mapang-akit. She saw in her eyes a peso bill. She badly needs it and she leaves it no choice. Fine, deal. What shall I do? How do I start? Napipilitan niyang pagbayag. Gumuhit ang ngiti sa labi nito. Pumunta to sa tabi niya at niyakap niya. First, you should hide your identity and be his secretary. Timing na mag-resign na secretary niya eh. O baka kinausap mong umalis kaya, fine, sinadya ko talaga. You're God's gift to me, so are you ready to seduce and break him? Kumibit balikat siya. Saka ano, paiiyakin ko siya tas kukunin ko ang pera ko. Saka magkanya-kanya na kami? Parang hirap naman yatang gawin yun. Reklamo niyang magkasalubong kilay. Think of it as a little social experiment. Heartbreak will follow and then I will get my sweet revenge. She stated, dropping her voice. Umiling siya. Wow, ganun kadaling manakit ng tao? Fine, gagawin ko na. I'll transfer the money tomorrow. So give me your bank account number. Kinindatan siya nito. Binigay niya ang calling card nito at isinulat ang account number niya. Excited tong bumalik sa pwesto at kinuha ang cellphone. Just remember, this is all about breaking hearts. Paalala pa nito. Marahan siyang umoo. Right, I guess I better put on my best charm. Kinuha niya ang ube-flavored milk tea at sinipsip. Juliet clapped her hands with excitement. Excellent! This is going to be fun. Just remember, darling, 1 month's heartbreak is another woman's victory. Can I ask for a vacation of 3 months? Lakas loob niyang paghingi ng permission sa kanyang ama. Automatiko tong nag-angat ng tingin sa kanya. Nasa study room sila ngayon. Sumasakit ang ulo niya sa tuwing makikita ang nakakalat na libro at papeles sa sahig at mga kahon na papatong-patong sa isang anggulo. Nanganganib na kasing malugi ang family business nila. Sinara ni Gabriel ang laptop nito. Lumukot ang haggard nitong mukha at tinanggal ang salamin.
Nasa 50 pa lang ang edad ng ama niya, pero mabilis tong tumanda. Puti na ang ilang strand ng buhok nito at halos makalbo na. "Why 3 months?" tanong nito. "I'm exhausted pa. I want to take a rest." Daing niya sa childish na tono. Umaasta naman siyang bata sa harap nito. Inikot-ikot niya ang ilang strand ng caramel color at weve niyang hanggang bewang na buhok. May lahi kasi silang Italian. Kaya nakuha niya ang kulay ng buhok ng ama niya. "At saan ka naman pupunta? At bakit pa for 3 months?" Madiin nitong tanong. Inikot niya ang paningin. "Gusto kong pumunta sa probinsya doon sa Bukidnon, sa maternal house ni mama." Pagsisinungaling niya. Sana magtagumpay siya sa pinaplano niya. Mabuti nga nasa Batangas ang bahay nila, kaya hindi halata naluluwas siya ng Maynila. Kukuha siya ng plane ticket para makonvince ito. At tumahimik ang ama niya. At saka iiwan ko kay Christina ang company. Siya ang mauunang mag-manage. Imamonitor ko na lang every now and then habang ako'y nagpapahinga. Masiglang paliwanag niya. Si Christina Vera, ang VP ng company, her best friend. May tiwala naman siya dito. At saka, tinapat niya ang totoo kay Christina. Game nga din ito sa binabalak niya. Bumuntong hininga lamang ang ama niya. "Whatever your decision is, I will respect it. But, your fiancé, did he already know about your plan?" Sang-ayon pa nito. Tila ba nabunutan siya ng tinik sa puso. Binahiran ng saya ang mukha niya. "Sasabihin ko pa lang kay Rainier at sasabihin ko na rin na huwag niya akong sundan. I want a total peace of mind." Madrama niyang sambit na sinapo pa ang noo. Sumakit yata ang ulo niya. Hindi itong tamang oras para pag-usapan si Rainier. Wala namang pakialam ang milyonaryong CEO na yun sa kanya. Naging magkasintahan lang sila dahil pinagkasunduan silang ipakasal. Hindi sana siya papayag pero ayaw niyang saktan ng ama niya at malugi ang family business nila. Isa kasi sa investors ang pamilya nito. She didn't like Rainier. Arrogante, suplado at nonchalant. Hindi kasi sila magkasundo kasi magkaiba ang mga ideya at strategy nila pagdating sa business. At walang hilig din na magkaparehas sila. She likes tennis but he hates sports. "It's all my fault, anak. Pinapastress kita ng gusto lalo na ngayong nalulugi tayo." Anas nito, nasa boses ang pagkadismaya at lungkot. Mabilis niyang nilapitan ng ama. "Pa," niyakap niya to sa leeg. "Don't worry, I already brought you the money. And we already invested it in the Malyari Group. Nasa ilalim tayo ng makapangyarihang pamilya at di na tayo malulugi pa." Bulong niya sa malambing na boses, sabay himas sa balikat nito hanggang minasahe niya na. "Thank you, anak. Marami ka nang nagawa sa akin. Di ko alam paano kita babayaran." Matapos mawalang ina niyo, kayo na lang ni Rosario ang lakas ko. Punong-puno ng emosyon nitong pahayag. Tumaba ang puso niya. Matapos kasi mamatay ang mama niya sa brain tumor 2 years ago, ginugol ng ama niya ang oras sa kumpanya at sa kanilang magkapatid. Binuhos niya rin ang pagmamahal sa ama niya para dito makaramdam ng pangungulila sa ina niya. 2 silang magkapatid, siya ang panganay. 25 anyos at si Rosario, lalaki at bunsong kapatid niya, 24 anyos. Ang buhay ng pamilya Valentino ay ordinaryo at normal lamang. Di man sila gaano kayaman pero sapat yon para mabuhay sila sa magulong mundo na ito. Bawat isa sa kanila ay may small business. Ang ama niya nagpapatakbo ng isang food chain. Siya naman clothing retailing business at si Rosario may mga restaurants at cafe. Paborito niya ang isang cafe nito sa Manila na palagi niyang dinarayo tuwing weekend. She loves bubble tea so much. Kaya kahit malayo, pupunta pa rin siya doon. Humugot ng malalim na hininga si Rose bago iniwan ang ama niya. Tinungo niya ang kwarto upang tapusin ang paglilipit ng mga gagamot dadalhin niya bukas. Pansamantala siyang titira sa bahay ng Tia Razon, isa sa dating kasambahay nila. She will make an excuse na tatambay muna siya sa Manila para mag-undercover sa mahalagang misyon para sa business niya. Kilala niya si Tia, mabilis maniwala sa mga kalokohan niya. Napasinghap siya. Pinunasan ng bumubutil na pawis sa noo. Sobrang init sa Manila. Malakas ang humidity at polluted ang hangin. Kasalukuyang naglalakad siya sa kabaan ng sidewalk, hilahilang malaking luggage niya.
Hahanap siya ng taxi para pumunta sa bahay ni Tia doon sa Quezon City. Kagagaling niya sa airport. Hinintay niyang umalis ang ama niya bago sumibad kasi di naman totoong pupunta siya ng Bukidnon. Biglang tumunog ang paborito niyang ringtone, ang Polaroid Love, kanta ng paborito niyang K-pop group na Enhypen. Huminto siya sa paglalakad. Hinagilap ang cellphone. Natarantang sagutin yon kaya halos mabitawan niyang cellphone. Rose! Bulalas na isang babae sa kabilang linya, nasa tonong ines matapos sagutin yon. What the heck are you doing? For 3 months mawawala ka. Ano to, prank? Bakit may sakit ka ba? Tapatin mo ko, Rose. Tinakpan niya na isang daliri ang kabilang tenga, tsaka niliyo ang cellphone sa tenga niya. Parang manok, nagtatatalak na naman si Christina, ang best friend na sobra pa sa nanay niyang sumermon. Ano ba, Christina? Huwag kang exaggerated dyan. Wala akong sakit at gusto ko lang magpahinga. Aniya na pinapakalma ito. May ginawa ba kaming mali? Pinahihirapan ka ba namin? Sabi nito sa pagak na boses. Halos maiyak sa pagkabalisa. Don't worry, I will monitor you every now and then. Tsaka wala kayong ginawang mali. Di kayo naging pabigat sa akin. Gusto ko lang magpahinga sandali. Please bear with me. I knew you had the capacity to handle everything. Tugon niya habang nililibot ang tingin sa paligid. Bumalik siya sa paglalakad. Rose, nag-aalala ako sa'yo. Pero kung ano man ang desisyon mo, I respect it. Bumuntong hininga siya. Saan ka ba ngayon, Rose? Pakli nito nang hindi siya umimik. Dito sa Bukidnon. Naku, lobat na ako, Chris. Tatawagan lang kita, okay? Pagsisinungaling niya at daling pinatay ang cellphone. May umagaw kasi sa atensyon niya. Huminto siya sa harap na isang pastry shop. She likes sweets, especially the strawberry shortcake. Di maalis ang tingin niya sa mga nakadisplay na desserts doon. Nagsimula siyang maglaway. Dinunok niya yon bago pumasok sa shop.